Ayon nga kay Joel Chua, ang inaasahan na 90 days para sa impeachment trial na ito ay pwedeng ma-shorten or mapaigsi pa ang panahon ng impeachment trial. Dahil ayon kay Joel Chua, ay wala naman daw ebidensya ang defense team, ang defense lawyers ni Vice President Sara. Diyos ko po, bakit sila magpe-present ng ebidensya? Gayong kayo dapat ang magpe-present ng ebidensya. Kayo ang magpapatunay sa mga aligasyon nyo kay Vice President Sara. Remember, the burden of proof is on the prosecution. Kaya nga sila defense team eh. Iba na pala ngayon ang prosecutor ano? Hinahanapan na ng ebidensya ang inakusahan at defense. Mukhang kinakabahan na ang prosecution team. Kaya naman yaw-yaw pa more. Kasi sino nga ba ulit ang burden of proof? Hindi ba ang prosecution? Anong possibility na walang witnesses? According to the pre-trial, ang defense team, meron silang nailista na 90 identified and unnamed witnesses. Takot ba kayo prosecution team? Samantalay, ito pala ang dahilan kung bakit tinanggal nila ng prosecution team sa kanilang witness list si Attorney Zulaika Lopez dahil sa video na ito. Dito kasi sa video na ito ay talagang mapapatunayan na tagilid ang prosecution team. Malalaman kasi ng buong mundo ang nangyari, ang totoong nangyari. Dahil itong 2024 na nangyari kay Attorney Lopez at kay Vice President Sara. Dito makikita na may injustice, harassment, intimidation at banta sa kanilang buhay ng House of Representatives at di umano ng administrasyon na ito. Ito nga yung matapos ma-contempt si Attorney Lopez ng House of Representatives na which is si Vice President Sara ang nagsilbing abogado ni Attorney Zulaika. Heto ang video, panoorin natin. And then ma'am, yes po, ibabasahin na po namin ma'am yung order na naka-arrest naman po. Ma'am, okay ma'am. Ito ma'am, tigisa po ulit tayo. Just a moment. Yes, no. Do I need my lawyers to be present? Hindi naman po ma'am. Hindi I naman. really This like my time. lawyers to be present, ma'am. Opo. Ma'am, hindi po muna ngayon. Kasi ma'am. So, are you transferring me now? Yes po ma'am. No, I really want my lawyers to be present. Attorney, ang order ng committee ng House is Yes. to transfer you immediately. I understand Bakit? that, but I really like my lawyers to be present. Can we arrange that while on transit? No, I really like my lawyers to be present. Kasi Ma'am, we can arrange that naman ma'am for you. Pero ma'am, let Can you call us. them now? No ma'am, let us implement this first ma'am. Because we are I need my under. lawyers to be present now. Please. I need my lawyers to be present. Ma'am, not here po. I am serving my detention in good faith. Opo. Please know that. Mhm. From the US, I came back. I sat there and I answered the questions. So I would like my lawyers to be present. Ma'am, are your lawyers around? We are going to call them. And ma'am, but we are ordered to. I want No. my lawyers to be present. Ma'am, please. Opo. Kopal din tong So, ano, Underrated also. HOR. kasi ang ano sa Wala akong problema, Yes. sir. But I need my lawyers to be present. before we can effect this ma'am. I need Because my ba- lawyer. No, let them come with me. Or at least masabihan ko sila. Ma'am, safe naman po kayo with us. Opo. It is not that. Wala akong issue about that. Leave the room now. Ma'am, ma'am, may lawyer naman po kami dito. I am not going anywhere. Just Opo. leave the room now. Leave the room now. Ma'am, we'll check muna po sa aming committee. Walang problema. Leave the room now. Yeah. I just want my lawyers to be present. Narinig niyan lahat. Mhm. I want my lawyers to be present. Please leave the room now. Paki-inform mo na si Sarah. Leave the room now. Ah, You can stay there. Walang problema. Nicole, leave the room now. Opo. Just leave the room. Ano na, leave the So, wait room. lang po. Maghintay lang po muna kami ng instruction. Lah. Kung ano naman po yung instruction nila. Leave the room now. Oh, it's okay. Please just go out. Yeah. Leave the room now. Layas. 2022. Ay, si Pipi sa... Ma'am, no, we're just reading po the order. Opo. Order, nabasa ko na po yan. Ako po yung lawyer niya ngayon. Yes, ma'am. Opo. Kasi, this is a detention center. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Yes, ma'am. Hard one time. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, may space kayo para dito sa kanya. Yes, ma'am. Diba? Opo. Ma'am, let us just comply because we are mandated to
to read this order, we will just simply read it to ma'am. Yes po. Share the copy here. Oo Ma'am, no, nga. I think that's a different one, ma'am. Okay. That's, Ibang copy. yes ma'am, but before I give you the copy, ma'am, will you please allow me to read it? Okay, ma'am. Can you just give us a copy? And Yes, ma'am. give it to me? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay, ma'am, may I continue? Sige. Nagsaraan ka na. Into the utilization of public funds, particularly the budget appropriated to the office of the President, Oh, president pa nga. Vice President, I mean, for the years 2022, 2023, Magbabasa na lamang. Pusa po siya, ma'am. Kaya ito yung kay ano sa Laika. Sa hospital. Ayo. Atrasa lang, please. Ito yung na-transfer na si Salaika sa St. Luke's. Hey! Grabe! Grabe! Hindi ito convict. Hindi. Kanina, sinabihan kayo sa St. Luke. Ito yung video na ayaw ipanood ng House of Representatives ng o ng prosecution team doon mismo sa impeachment trial. Kaya tinanggal na ng prosecution team si Attorney Zulaika Lopez kasi ayaw mapanood ng prosecution team ang video na ito na kung saan, ayan, kitang-kita. Inintimidate, parang hinaras na si VP Sara at si Attorney Zulaika. At take note ha, isa pang pulis, isa pa namang pulis ang hindi iginalang, hindi nagbigay ng respeto sa Vice President ng Pilipinas. Etong video na ito siguro yung bahaging video na ito na ayaw ipanood ng prosecution team. Ituloy pa natin. Hindi ko po alam. Ibang driver po yun. Naku, sir. Hindi. Ibang driver po yun. Hindi Sir, but you did what you did before. Yes. Vice President yan, sir. Video. What, sir? Grabe, no? Walang galang. Sasarahan ito, bibilya mo, ro. Yes. Grabe, no? Hindi convict yan, hindi suspect yan. Hindi nilang yan ng contempt. Contempt lang yan eh. Ito naturing na kriminal na. Saan yan pupunta, sir? Nakita mo yung condition niya? Paano tatakbo yan? Sir, sumunod kayo ng lawful orders. Huwag yung alam nyo na injustice na siya Yes. sa mga tao. Huwag kayong bakla. Tama! Tama! Tama yan. Taas ninyo ang dignidad nyo, mga polis. Kayo may mga pamilya rin kayo, may asawa at mga anak. Tama. Police, dapat loyal kayo sa Constitution. Yes. Hindi sa politician. Protect the people, not the malos-los. Tambalos. Po, sa batas, hindi sa kay tambalos-los. Hindi to bargain. Hindi to bargain. Hindi to bargain. Ilabas niya yung... Sir, tingnan mo. Kasi tama. Doktor na nagsasabi sa iyo, doktor Bes. Kasalanan nila. Pag may nangyari kay Attorney Lopez, Attorney relax. Attorney relax. Kami na lang magsusugod sa ospital. Sige po, doktor ang masusunod dito. Hindi pulis. Attorney relax. Doktor ang masusunod. kailangan dyan. Oo nga.
Police! Wala, pati polis, kontrolado. Nagkakaroon lalo ng anxiety yung tao. Pwedeng mag-heart attack yan. Ako na. Kami nga magsusunod. Atras po tayo. Atras po tayo. Nagagalit si Tito. Huwag na isa na may tama. Hindi naman si Tito may mga ano na police na makakatakbo. Hindi na makakatakbo. Oo nga naman, di makakatakbo yan. Ayaw niya, umaalis, ayaw niya, si Atty. Lopez. Ang kulit ng polis na. Huwag ka nang bumita. Tandaan niyo yung mukha na yan. Ang kulit ng tok-tok eh. Marami sa pwede. Pwede to. Sa mga Ingat po. Sa ibang dahil naman. Paano mamatay ang anak niya? Okay? Okay, sumunod ka. Anak, nasa sakyan mo. Ingat po, ingat po. Mga kapuso, nandito tayo sa Veterans Memorial Medical Center. Sa mga oras na ito ay nagkakaroon ng komisyon. Kinakalampag na ng taong bayan itong ambulansya ng QCPD dahil nakaharang ito sa ambulansya kung saan nakasakay si Atty. Zuleika Lopez, Ayun. Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Sa mga oras na Grabe, no? nakaalis na yung ambulansya at ililipat si Atty. Lopez sa St. Luke's Medical Center. Naibabalas na ito ng July. Hindi mo siya makausap eh. But she answered some questions of the doctor. Pero hindi lahat din. And then, pag kami yung kumakausap sa kanya, hindi siya nagsasalita. Trauma yun, trauma. And really, I'm worried kasi kanina din, inano niya yung ballpen ba? Ginaganyan niya yung ballpen na sinabihan namin siya. Ano sinabi niya sa amin na ayoko na ito, make this stop, and I will stop this. Yan, mga ganyan na mga ano. And she already said her piece kanina before she started vomiting. She said her piece. Parang she doesn't feel safe. So, ayun. Nakita nyo naman yung senaryo na ipinapasok si Atty. Zuleika doon sa ambulance. Tapos, naandun pa si VP Sara sa likod. Kung saan nakabukas pa yung pintuan, simula sa itaas, pababa. Tapos naandun pa siya nandun pa si VP Sara. Napakawalang galang ng polis na ito. At talagang pagsasarahan ng pinto, si VP Sara na nasa harap pa Ganito na kawalang hiya, ganito na kawalang respeto ang kapolisan ngayong Marcos administration. Samantalang noong Duterte administration, itinaas ni dating Pangulong Duterte ang dignidad, ang prinsipyo ng mga kapolisan, itinaas pa ang sahod. Tapos ganito lang ang isusukli ng ating mga kapolisan sa anak ni dating Pangulong Duterte na si Vice President Sara Duterte. At take note Vice President pa ng Pilipinas gaganituhin lang ng isang pulis.
Imagine ha, ginagawa nila ito kay Vice President Sara. E paano pa sa ating mga ordinaryong mamamayan lamang? Kaya ganoon na lamang ang galit ni Vice President Sara sa Marcos administration dahil sa mga ganitong pangyayari. Panggigipit. Diba hindi naman po pwedeng ilipat si Attorney Zalaika sa Women's Correctional? Hindi naman siya convicted. Contempt lang naman ng House of Representatives. So ngayon, mapapatanong ka, bakit kaya winidraw, tinanggal ng prosecution team si Zalaika bilang kanilang witness? Ay, ito na siguro yung sagot. Yung napanood natin ngayong video. Kasi malalaman nila na talagang binalahura nila, hindi nila iginalang, binastos nila si Vice President Sara. At talagang may banta naman talaga sa buhay ni VP. Well, kung itinigil ng prosecution team na maging witness si Attorney Zalaika, siguro, pwede naman siguro na gamitin itong video na ito ng defense team ni Vice President Sara. Kasi sa video na ito, kitang-kita yung panggigipit ng administrasyon na ito kay Vice President Sara at kay Attorney Zalaika na ayaw malaman at mapanood ng mga Pilipino. Tapos ito si VP Sara, pinaprotekta lang naman niya ang kanyang Chief of Staff, tapos pinag-isipan pa ng mga pink at loyalista na kasintahan daw ni VP Sara si Attorney Zalaika. Diyos ko po, nagbigay lamang ng tamang pag-aalaga at proteksyon si Vice President Sara sa kanyang staff, tapos pinag-isipan nyo pa. E paano kaya no kung itong ginagawa ng administrasyon na ito kay VP Sara mangyari kay Mama Leni? Ano kaya ang sasabihin ninyo? Mag-iingay din ba kayo? I wonder, baka hindi. Baka pabayaan nyo na lang inyong Mama Leni. Kaya't sa inyong palagay, ano kaya yung dahilan kung bakit tinanggal na bilang witness ng prosecution team si Attorney Zalaika Lopez? Dahil ba ito sa video nating napanood kanina? O may iba pang dahilan? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at lagyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.